Kaya ako pumasok sa TNBS, gusto ko lang naman i-explore yung business. Kasi way back then, meron akong small business and naghahanap din ako ng ibang opportunity. And nakita ko yung sasakyan ko na bago, walang ginagawa. Lagi lang nandun sa garahe. So, nag-isip ako, ano ba yung pwede kong gawin dito sa kotse na to? Kasi usually, pinangahatid sundo ko lang dun sa anak ko. So, sabi ko, ano ba yung pwede kong gawin dito sa kotse ko na to na pwede siyang mag-earn? Kasi hindi siya nag-earn eh. Kasi hatid sundo lang naman yung ginagawa niya. So, yun. Nag-research ako at ito, natagpuan ko nga yung TNBS o yung actually nag-start ako sa Uber. And ang nagustuhan ko naman dito, way back then, nung nag-start ako, is usually madaling araw lang talaga ako nagda-drive. Kasi gusto ko ang explore eh. Aside dun sa, yun nga, naghahanap ako ng new business. So, gusto kong matutunan kung ano ba yung negosyo ng TNBS, paano ba yung sistema. Actually, I am a programmer and nag-dream din ako na gumawa ng sarili kong software. But unfortunately, na-realize ko na hindi pala madali yung gantong klase ng business. Pero yon, kasama natin si Butter Dasband at tatanungin natin siya, Butter Dasband, bakit ka pumasok sa TNBS? O ano yung nangyari? Bakit ka nakapasok dito? Actually, ano yan, nung nanganak kasi si Mrs., kumuha kami ng sasakyan dahil after ng pandemic yun eh. So, mahirap maglabas ng mga check-up pag wala kang sasakyan. So, kaya kumuha kami. Tapos, doon namin naisipan na mahirap naman yung sasakyan na tuloy-tuloy natin inuhulugan na hindi kumikita. Kaya doon namin naisipan na ipasok sa TNBS. So, yung pinaka-ideal talaga doon, bakit kami pumasok, dahil nga kailangan walang magbabantay sa baby. So, ako yung magbabantay, tapos si Mrs. kasi may full-time job din sa government. So, ako yung sa baby. So, para naman kumita ako, kailangan ko pumasok sa TNBS. Dahil sa TNBS, hawak natin yung oras natin, sabi. Pwede ka kahit anong oras ka bumiyahe. So, yun pinaka-reason talaga. Kaya pasok sa amin dahil nga sa mayroon akong maliit na inaalagaan. So pagdating ni Mrs. pwede ako bumiyahe pa. So hindi na ang tawag nito, hindi na babawasan yung kumbaga nababawasan yung mga gastos namin, yung panghulog sa sasakyan, nakukuha na pati yung ibang expenses dahil lang doon sa pagiging TNBS. So kumbaga pumasok ka dito dahil may yung parang the same lang din tayo, no? May kotse na ginamit sa bata, then nakita natin yung opportunity, then na nakita natin na medyo flexible yung time, which is yun naman nga talaga yung ganda sa TNBS, ano? Kasi kumbaga ikaw naman yung magde-decide kung anong oras ka mag-o-online at anong oras ka mag-o-offline. So yun naman yung kinaganda talaga dito eh. Medyo sabi nga ng iba nakakaingit daw ba't ang ganda daw ng trabaho, pero para kumita ka ng malaki, kailangan mong mag-extend ng mahabang oras. Yun lang naman yun. Kumbaga, wala man kaming regular na earnings kasi ang earnings namin ay naka-base dun sa paglabas namin. Pero yun nga, sa tingin mo, kung halimbawa, ako, kaibigan mo ako, and magtatanong ako sa iyo ngayon, gusto kong pumasok sa TNBS, Butter Das Band, o kaibigan, gusto kong pumasok dyan sa TNBS, i-recommend mo bang pumasok ako? Depende kasi kung wala kang option talaga. So pwede talaga dito. So kung maliit ka lang ng family. Pero kung dito mo kukunin lahat, pampaaral ng mga anak, kung marami kayo, pangkain. So hindi siya pwede kung ito lang yung magiging income mo. Pero kung may ibang sideline ka pa, may trabaho naman yung misis mo. So pwede to. Magandang pagkakitaan to dahil nga dun sa flexible yung income, and pag masipag ka may kita naman talaga, kikita ka naman talaga. So, kumbaga para sa iyo no? Parang ang inaano mo sa amin ngayon, kailangan meron kang stable source of income muna. Tama. Bago ka pumasok sa TNBS. Kasi yung TNBS, it's not that stable, no? Na source of income. Kasi nga, nakadepende. Kung hindi ka lalabas, wala ka namang earning eh. Kasi kumbaga, ang tawag nga sa atin ay contractor, no? Hindi naman talaga tayo as salaryman na may mga benefits. Kumbaga, individual contractor talaga tayo na
nakabase yung income natin dun sa nakukuha din natin na pamasahe. At yun nga, kumbaga ako personally kumbaga kung abaw ako, may kaibigan ako. Actually pag nagda-drive ako, ang dami nagtatanong kung okay ba yung kitaan di ba? Ikaw na-experience mo rin yung battery husband di ba? Ako lagi kong sinasagot diyan depende talaga dun sa sipag ninyo. Yun, depende sa sipag ng isang driver yung magiging earnings niya. Which is ako, yun yung nagustuhan ko dito. Actually, nung pumasok ako dito, si Butter Husband pala after the pandemic, ako kasi pumasok ako dito nung kalakasan pa nung dalawang brand na naglalaban at pwede kong sabihin na paldo rin talaga that time, na kaya mo talagang mag-earn ng malaki kung sisipagan mo kasi yung incentives nun, actually, yung pamasahe that time, baliwala yan. Di mo yan titignan. Ang tinitignan doon is yung incentives sa mga nakaabot nun nung naglalabanan yan. At may mga diskarte pa nga dyan na pag nagtampo ka dito sa isang brand, lipat ka. Lipat ka kasi pwedeng mas malaki yung offer ng kabila. Tapos kailangan mo magtampo ulit doon sa isang brand para taasan nila yung offer nila. Ganun yung sistema kasi way back din Kaya dati nga hindi uso yung yung loyalty. Kung saan malaki yung earnings, doon ka mag-drive. Yun yung sistema nung araw, nung panahon ko, Kaya hindi masama yung registered ka sa 2 o 3 o 5 TNC. Okay lang 'yun. Kasi nga kung saan ka kikita ng mas malaki, kung saan mo na-feel na mas safe ka, mas maganda yung sistema, mas okay sa'yo, di ba? So, yun. Pero yung Butter Husband, kung sakaling hindi ka nakapasok sa TNBS, sabihin natin sa tingin mo, nasa industry ka ngayon? Ako kasi accounting grad ako, so possible sa mga accounting ako. So before ako pumasok din kasi dito sa sa TNBS, accounting sa clinic ako nagtatrabaho sa may PGH. So 10 years ako dun. Nung tumama na yung pandemic kaya nag-resign ako. So possible kung hindi ako nakapasok dito sa TNBS, malamang bumalik ako dun. Yun, tabagay. Ako naman, siguro tingin ko nasa business side pa rin ako. Pero baka ibang industry naman. Actually, munti ka na akong umalis. Munti ka na akong umalis after the pandemic din. Pero, naging maganda naman yung mga opportunity natin. Kaya tuloy-tuloy lang din tayo. And ngayon, I really enjoy driving on dito sa mga platform na to. At I would say na nag-earn naman. Kailangan mo lang sipagan. Yun lang naman yun Kasi kung hindi mo sisipagan, wala ka talagang i-income dito Kasi yung sasabihin, ako ang boss. Ako, hindi ko masabing ako yung boss Kasi pag sinabi kong ako yung boss dito, malamang uupo na lang ako Wala akong kakikitain. Kaya tingin ko sarili ko, trabahador din talaga. Hindi ako boss dito. No? So, yun Kaya sa mga nag-iisip dyan na pumasok dito sa TNBS, okay naman. Pero make sure lang na okay yung mga papers niyo para safe kayo lagi. At aralin nyo yung buong sistema. Yan, pwede nyo i-visit si Butter Husband. Available naman yung kanyang mga video sa mga socials na pwedeng makatulong sa inyo. Marami kayong matututunan sa kanya dyan. Kaya yun, So, yun, Butter Husband, tingin mo, yun, kung sakali man na sabihin na natin sa pagkakataon na pwede mong i-rewind. Papasok ka pa rin ba sa TNBS o hindi? Dito pa rin ako. Ayun. So, yun mga paps, So, dito pa rin si Butter Husband. Kung nagustuhan niyo yung video, paki-like na lang mga paps. At yun, pakihanap na lang si Butter Husband sa mga socials niya. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.